Magsasakang Pinoy, programang nagtataguyod sa pagunlad ng sekto ng pagsasaka sa buong lambak ng Cagayan. Hatid sa inyo ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Rehiyon 2 at ng himpilang ito. Magsasakang Pinoy, Magsasakang Pinoy. Sama-sama sa bandang muli basta taas ang kita. Laban na ang ating pamayanan, tiyak na unlad ang ating bayan. Isang napakagandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga masusugid na tagapakinig. Dito lamang sa ating nag-iisang programa para sa ating mga kapatid na magsasaka, ang Magsasakang Pinoy. Heto na naman po ang inyong lingkod, kasamang Barbie Lagahet na inyong makakasama sa kalahating oras ng ating edisyon dito sa Himpapawid na maghahatid ng mga pinakabagong balita at impormasyon na tiyak na makakatulong at kapupulutan ng maraming aral ng ating mga kapatid na magsasaka at ng iba pang mga tagapakinig dito lamang sa lambak ng Cagayan. Sa pagkakataon pong ito ay nais ko rin pong batiin ang Department of Agriculture dahil sa matagumpay na pagdaos ng Grand Field Day noong 2 hanggang 3 ng Mayo taong kasalukuyan na ginanap sa DA Cagayan Valley Integrated Agricultural Research Center o DACVARC sa bayan ng San Felipe, Ilagan, Isabela. Ngayong umaga pong ito ay siya ring aking ibabahagi sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ang naganap na Grand Field Day na sumentro sa temang wasto at ligtas na produksyon ng alternatibong pagkain sa pagbabago ng klima, tungkulin ng bawat isa. Bilang pagpapakita ng suporta sa nasabing okasyon, ito ay dinaluhan ng iba't ibang representante mula sa iba't ibang probinsya at ng ating mga butihing leaders sa Department of Agriculture Region 2, kabilang sina RTD Orlando Lorenzana at RTD Lorenzo Carangian, Chairman on the Committee of Agriculture, Mr. Cesar Pagunuran, RAFC Chairman Mr. Isidro Acosta, Region 1 Director Mr. Valentino Perdido, Municipal Mayor of Ilagan, Isabela, Honorable Jose Marie Diaz, mga iba pang imbitadong panauhin, at syempre, ang naging guest speaker ng nasabing Grand Field Day, walang iba kundi si Assistant Secretary Edilberto M. De Luna ng Department of Agriculture. Saklaw po ng kamakailang Grand Field Day ang pagsulong sa pagkain at produksyon ng mga alternatibong pagkain sa palay katulad na lamang ng mais, kamote, adlay at kasava bilang bahagi ng Food Staples Sufficiency Program ng Pamahalaang Aquino upang makamit ang pambansang kasapatan sa pangunahing pagkain. Bilang paunang patikim sa naganap na Grand Field Day o Staple Foods Grand Festival, narito po ang bahagi ng talumpati ni Ilagan Isabela Municipal Mayor Honorable Jose Marie Diaz na siyang naghatid at nagbigay ng kanyang mainit na pagsalubong. Magandang sumusulong po na umaga sa ating lahat. Well, not even in my native tongue can I adequately express my emotions when I was invited by Engineer Adriatico to give the welcome address this morning. To speak before an intelligent crowd like this is indeed a very difficult task. Nakakanervyos po, lalo-lalo andito mga scientists, mga technocrats, andito ang leader, mga illustrious dignitaries, leader ng DA, andito po. But yet, be that as it may, it is my official duty and of course, my personal happiness to convey the elations of every Ilagueño, the 170,000 Ilagueños, to convey their felicitations and greetings to each and everyone. Ladies and gentlemen, within 2 days' time, we shall be celebrating the 326th founding anniversary of our municipality of Ilagan. And I consider it a blessing, likewise destiny, that it was the chosen venue of the 212th Grand Festival on Alternative Staple Foods. As the Department of Agriculture evolved into a formidable institution, leading the war for food security, so has Ilagan metamorphosed into a competitive, productive,
agricultural giant. Humbly, but instead the municipality has laid a solid partnership with this department. For decades, Ilagan maintained its status as the corn granary not only of northeastern Luzon, but as borne by records, we are the highest corn production municipality in the whole country, as far as municipality is concerned. And we were awarded for 3 consecutive years of that prestigious National Gawan Saka Award by no less than presidents of our republic. Today, on the dawn of the cityhood of Ilagan, I am truly honored by your presence. So again, in behalf of the official dam, the Honorable M.M. Albano and the Honorable Tom Singson who are with me this morning, I extend to you our most sincere felicitations and warm welcome. With the guidance of God Almighty, through our journey leading to development, the next time around you will find yourselves in the beautiful, inspiring city of Ilagan. Yet, again be that as it may, be rest assured that Ilagan shall support alternative staple foods technologies, not only for reasons of food security, but also to address climate change. Again, in behalf of the official dam of the municipality of Ilagan and the 170,000 Ilagueños, I welcome you all with warmth and cordiality. At yan po ang tinig ni Ilagan Isabela Municipal Mayor Honorable Jose Marie Diaz sa idinaos na Staple Foods Grand Festival sa DAC VIARC San Felipe, Ilagan, Isabela. Samantala, bago po tayo magpatuloy sa ating episode ngayong araw, narito muna ang ilang paalala. Uy, Mariculin! Makulay na makulay ang naman ang basket mo ah! Correct ka dyan. Puro sariwa, berde at dilaw na gulay at prutas ang pinamili ko. Aba, mayaman ito sa vitamin A at C at iron, kaya iwas sakit ang pamilya ko. Iwas sakit? Oo, sa pagkain ng prutas at gulay araw-araw, sigurado ang kalusugan ng pamilya ko. At Mare, maliit lang ang budget ko. Pero para kaming mayaman, masustansya ang aming kinakain. Talaga, Mare? Oo naman, sa pagkain ng prutas at gulay, iwas sakit na, menos gastos pa. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalala mula sa National Nutrition Council at ng High Value Commercial Crop Program ng Department of Agriculture. Tayo'y nagbabalik sa ating programang Magsasakang Pinoy. Ako pa rin po ang inyong makakasama sa Himpapawid kasamang Barbie. Sa pagkakataong ito ay ipagpapatuloy na po natin ang paglalahad o pagsasaere sa naganap na Grand Field Day o Staple Foods Grand Festival sa DAC VIARC San Felipe, Ilagan, Isabela. Matapos ang makahulugang mensahe ni Ilagan Isabela Mayor Jose Marie Diaz, ay siya namang sumunod na nagbigay ng kanyang mensahe si Department of Agriculture Regional Technical Director Lorenzo Carangian. Sa kanyang pagtatalumpati ay kanyang ipinagmalaki ang magandang paglilingkod at ang mga karangalan ng Department of Agriculture dito sa Region 2, Lambak ng Cagayan. Dagdag pa dito ay pinasalamatan din ni RTD Carangian ang Bureau of Agricultural Research o BAR sa walang sawang pagsuporta nito sa mga programa at proyektong isinusulong ng DA Region 2. Kasunod nito ay binigyan din ni RTD Carangian ang tema ng nasabing okasyon ukol sa produksyon ng mga alternatibong pagkain. Atin pong pakinggan ang ilan sa bahagi ng talumpati ni RTD Lorenzo Carangian. Muli, welcome po sa bawat isa. Sa atin, palakpakan natin ang presensya ng bawat isa sa atin. And my task today is to give you yung overview kung ano po yung what is expected for us within this 2-day period. Both at daytime and nighttime. It's not only a showcase of what we call
trying to give you or impart to you what is all the alternative food staples and what is all about the technology transfer, but it is also a showcase of how different actors, both in the government and private sector, come together in support of our food food sufficiency program. And I have said that because first, as you have seen in the presidential table, we have what we call agricultural champions. Of course, no less than our Assistant Secretary, whom we call the friend of Region 2, friend dahil siya po ay may kakaibang puso para sa Region 2. It was said last night and we were told last night na ang dami niyang naitulong not only for the corn program pero halos sa lahat ng other allied programs sa departamento natin ay sinusuportahan niya. Actually, nakikinig ako doon sa field visit namin at tuwing may in-interview siya ng mga nag-brief nagko-commit. Nagtagal natin ito. I-expand natin ito. Bigyan natin ng more budget na ito. Mga ganon. Yan yung action plan po natin. Si Honorable Assistant Secretary po natin. So, palapakabalan siya. Ngayon, gusto ko lang bigyan ng diferensya or pagkakaiba ng festival noon at ngayon. In the past, we had focus on what we call alternative technologies lang. Kasi at that time, our focus was more on productivity. So, ang sinasabi natin noon, to produce the best rice, you have to introduce this variety, you have to do this, fertilization, IPM, etc. Post-harvest, pre-harvest, etc. But this time, our focus, pagkita po natin is on alternative staple foods. Ang pinag-uusapan na natin ngayon, bagamat in Region 2, hindi po tayo dehado in terms of rice production, we are number 3. Number 2, kung papalarin tayo na walang bagyo. At number 1 sa corn, ang sinasabi po natin dito what can really be substituted to what we call our food staple like rice and even corn, para sa ganun, in case magkakaroon tayo ng problema, particularly in Region 2, wherein we are frequently visited by typhoons, floods, kuminsan tagtuyot, and even natutungro din tayo. What can we really offer our farmer as an alternative? And given po yung changing weather conditions, yung sinasabi natin na climate change, ano po yung pwede natin sabihin or itutulong or i-transfer sa ating magsasaka as an alternative. So now we speak of what we call alternative food staples, na dati ang kinikilala lang natin na staple natin is rice, pero ngayon, when you talk of staple, we should include white corn. Nakita naman ninyo yung set up sa nuts. We have what we call root crops like kamote, like cassava, like adlay, like banana, etc. So these are the things na gusto natin iparating sa inyo na pwede pala natin gawin at adverse conditions or at changing times like what we are experiencing now. Mapalad po ang Region 2 and mapalad po ang station nito because we have the resource. First, the land resource wherein we can really showcase all these crops. Nakita po natin sa station, doon sa setup po natin, nag-umpisa tayo sa adlay, meron tayong soybean, meron tayong upland rice, cassava, mung bean, legumes, etc. And of course, white corn. So, in effect, what we are trying to say is, since we are trying to solve to target self-sufficiency by 2013, in the event na hindi po natin makamit yun, at least we are safe to say na meron tayong alternative, both on the nutritional side at saka po yung consumption side. Atin pong napakinggan ang ilan sa bahagi ng talumpati ni DARFO2 RTD Lorenzo Carangian sa naganap na Grand Field Day sa DA-CVARC San Felipe, Ilagan, Isabela. Sa ngayon naman po ay ating dinggin si DARFO2 RTD Orlando Lorenzana sa kanyang pagpapakilala ng panauhing pandangal ng nasabing aktibidades na si Honorable Edilberto M. De Luna, ang Department of Agriculture Assistant Secretary for Field Operations
and National Coordinator for Agri-Pinoy Corn Program. Ang ating panauhing pandangal ay isang licensed professional agriculturist. Siya ay nagtapos ng kursong Bachelor of Science in Agriculture, major in Agronomy sa Luzonian University sa Lucena City, being a COCOPED scholar. Alam niyo yung COCOPED, Coconut Federation ng mga farmers yun. Pag naging COCOPED scholar ka at that time, ibig sabihin talagang may sinasabi. Kasi marami kaming classmate noon na COCOPED scholar. Ngayon yung Luzonian University, isa na ngayon Manuel Enverga University Foundation. Siya ay naging masigasig at magaling, matalino na mag-aaral. Nagtapos siya ng bilang first honor sa elementarya at saka second honorable mention naman sa sekundarya at naging editor-in-chief ng kanilang school organ or publication. Natapos din niya ang ating panauhing pandal ng Master in Business Administration sa the same university at kumuha siya ng advanced courses sa Public Policy and Public Administration. Kaya kung nag-uusap kami kahit kagabi, marami yung naimumungkahi niya sa amin about Public Policy and Administration. Yung advanced courses na ito ay nakuha niya sa University of the Philippines. Mayroon po siyang malawak na trainings sa agriculture. Ang specialization niya, community organizing at rural development. Kaya kung makikita natin ang ating panauhing pandangal, talaga field worker ito, palagi sa field. Ang ating bisita ay mayroon ding malawak na karanasan sa ating gobyerno. Siya ay unang naging documentation coordinator ng Task Force Detainees of the Philippines. Naging field surveillance officer ng Department of Agriculture, Coconut Development Officer ng PCA Agriculturist. Naging provincial manager ng Philippine Coconut Authority at naging regional manager siya ng Philippine Coconut Authority Region 4A. Kung coconut or nyug ang pag-uusapan, Quezon Province ang pinakamaluwang at pinakamarami nyug dito sa buong bansa. Kahit ang Region 4A ang pinakalaki ang production ng copra at saka exporter ng mga copra products and byproducts. Ilan po sa kanyang mga awards, citations, siya ay naging outstanding regional manager ng Philippine Coconut Authority. Kaya dahil po dito, kinuha ng ating mahal na sekretary na naging Assistant Secretary for Field Operation at saka Program Director ng Agri-Pinoy Corn Program. Nabigyan din po siya noong 1998 ng Lifetime Alumni Achiever in the Field of Agriculture ng Luzonian University. At siya ay isang craftman. Nabigyan siya ng Outstanding Master Mason in Government Service and Outstanding Citizen of Santa Cruz, Marinduque, Province of Marinduque. Ang initiative niya, nung bago pa lang siya sa program ng corn program, inilaban niya yung kasaba as staple for the expansion and intensification of kasaba as staple at nabigyan ng kaukulang pundo. At in-strengthen niya yung post-harvest program ng corn and yung sustainable development para sa mais. Sabi nga niya, hindi lang sana mais ang itatanim, kundi may mga ibang crops like these staple crops para kung masira yung mais,
mayroon pang ibang crops or tanim na ma-harvest. Mga kaibigan, mga kapatid, ang ating panawihing pandangal at tagapagsalita ay isang batang-bata pa, masipag, matalino at magaling na Assistant Secretary for Field Operations and National Program Director ng Agri-Pinoy Corn Program ng Department of Agriculture with his motto, sabi niya, one goal, one mission, and one mission. The Honorable Edelberto Mantala de Luna. Ako po ay natasan ng ating kalihim na i-represent siya ngayon hanggang bukas dito po sa napakahalagang activity natin, itong Alternative Staple Foods Grand Festival na sinimulan natin ngayong umaga at magtatapos bukas ng hapon. Noong pong 2010, umangkat po tayo ng 2.4 million metric tons ng bigas. Sabagay, ang atin lang naman ng panahon yun, 1.2 lang eh. Kaya lang, ginawa nilang 2.4 million metric tons ang importasyon. Dahil ang katwiran, hindi kayang i-produce ng mga magsasakang Pilipino ang bigas na kailangan niya upang pakainin ang mabilis na dumadami nating populasyon. Ano nangyari sa sobrang importasyon, nabulok ang marami sa mga bigas na ito. Kaya, nang dumating ang bagong administrasyon, bumuo tayo ng isang pangkalahatang plano upang siguruhin na may sapat na pagkain ang mga Pilipino sa naluluuban ng panahong 2011-2016. Kaya nabuo yung Rice Self-Sufficiency Program ng Kagawaran ng Pagsasaka. Subalit, matapos ang mahabang mga diskusyon, hindi na lamang palay o bigas ng palay ang kinakailangan tumugon sa pangailangan ng pagkain ng mga Pilipino bilang staple. Kaya sa halip na Rice Staple Sufficiency Program, pinalawak at tinatawag ngayon itong Food Staple Sufficiency Program ng Kagawaran ng Pagsasaka ng Pamahalaang Aquino na naglalayong magkaroon ng sapat na pagkain tayong lahat sa 2013. Isang taon na lang. Yun ang deadline na binigay namin sa aming sarili. Pag hindi natupad yun, sisibat na lang kami sa 20. Hindi nangyari. Ba't pa kami titigil dyan kung hindi mangyari yan? Sa pag-iisip po natin ng solusyon ay nakita natin, base sa karanasan ng mga Pilipino, na hindi lamang palay ang ating pangunahing pagkain. Ang mga kapatid natin Cebuano, 14 million yan. 14 million sila sa buong Pilipinas. Ang kinakain nila ay mais. Yung mga kapatid nating Muslim, mahigit 3 million yan. 3 to 4 million. Ang kinakain niyan umaga, tanghali, gabi, kasaba. At lumabas din na meron pang mga ibang alternatibong pagkain tulad ng adlay at iba pa na pwedeng i-complement yung pangangailangan natin sa bigas ng balay. Kaya nitong nakaraang taon, pinagtibay ng Kagawaran ng Pagsasaka ang plano, ang Food Staple Sufficiency Program. Na bagamat ang centerpiece niyan ay yung rice, isinama na natin yung iba't iba pang sources o yung iba't iba pang uri ng pagkain na tutugon sa pangailangan nating mga Pilipino. At nakikita natin na kaya nating pagtagumpayan ang malaking hamon na ito. Dahil bumerberno pa lang tayo noong 2011, kahit pa nagkaroon ng mga bagyo, lalo na sa Pating Luzon,
naibaba agad ng ating pamahalaan ang importasyon ng bigas mula 2.4 million metric tons to 860,000 metric tons. Two-thirds ang ibinaba ng importasyon. At ngayong taon, ang inaprobahan lamang ng NFA Council na importasyon natin ay mga 500,000 metric tons lang. At next year, o bago matapos ang 2013, ninanais natin o minimithin natin na maging zero na yung importation na. Bakit malakas ang ating loob? Dahil patuloy na tumataas ang produksyon ng palay at inaayudahan pa tayo ng iba't ibang uri ng staple katulad ng sinushow-case natin ngayon dito sa Isabela sa ating 2 araw na mahalagang pagpipikong ito. Kaya kumpiyansa po tayo. Hindi imposible na magkaroon tayo ng kasapatan sa pagkain sa taong 2030. Sinasabi ng mga doomsayer, yung walang nakikita kundi yung madilim. Mga dating namuno sa kagawaran na imposible, nangangarap kayo sa inyong layunin yan. Na sinasabi namin, huwag na kayong magsalita dahil nung panahon nyo, hindi yung nagawa. So, determinado po tayo. Dahil ang pamahalaan ito ay naglaan ng budget ang malaki upang matustusan natin yung mga gastusin natin sa larangan ng pananaliksik, sa larangan ng irigasyon, sa larangan ng mechanization, sa larangan ng research, development, and extension upang itulak lamang ang mahalagang programa ng kagawaran. So, mahalaga na tayo ay nagtitipon ngayon upang isulong ang alternatibong staple sa temang gasto at ligtas na produksyon ng alternatibong pagkain sa pagbabago ng klima tungkulin ng bawat isa. At yan po ang tinig ni DA Assistant Secretary Honorable Edilberto M. De Luna sa naganap na Grand Field Day sa DA CVARC San Felipe, Ilagan, Isabela. At yan po ang mga detalye sa unang bahagi ng programa sa ipinagdiwang na Grand Field Day noong 2 hanggang 3 ng Mayo na ginanap sa DA CVARC San Felipe, Ilagan, Isabela. Sa tema nitong wasto at ligtas na produksyon ng alternatibong pagkain sa pagbabago ng klima, tungkulin ng bawat isa. Iisa lamang po ang ibig sabihin niyan. Ang Department of Agriculture ay naglalayong isulong sa ating bansa ang magtanim at kumain ng mga pagkaing may katumbas na sustansya ng palay, bigas o kanin. Dahil nga sa pagbabago-bago ng ating panahon, o tinatawag na climate change, nais ng kagawaran ng pagsasaka na tayo'y maging handa sa ating mga pangunahing pangangailangan, lalong-lalo na sa kasapatan sa pagkain. Tulong sama-sama. May sangawis para kadagiti mayat ang magipaset diti magsasakang Pinoy, mabalinten kagabsat, babayin laing ti panag-text iti radio programa. Para kadagiti smart talk and text when red mobile subscribers o sa rendalaing ti numero 0921-763-2251. Ulitin tayo ti numero 0921-763-2251. Para met kadagiti Globe when touch mobile subscribers o sa rendalaing ti numero 0927-863-4080. Ulitin tayo met ti numero 0927-863-4080. Kadagito'y numero ti pangiturungan tayo kuma kadagiti salsaludsod, suggestion, komento when anyaman akayat tayo nga idanon ti programa tayo. Naskenmet nga ipakuyog tayo kuma ti kompleto anagan kinadres kadagiti text tayo. Ikagumaanan ti programa tayo amasumbatan adaras dagiti textyo. Diyos ti agngina. At dito na po muna pansamantalang magpapaalam ang ating programang Magsasakang Pinoy. Ito po muli ang inyong lingkod kasamang Barbie. Hanggang sa muli na naman po nating pagsasama-sama dito sa ating palatuntunan. Manatili pa rin po tayong nakasubaybay sa ating programang Magsasakang Pinoy mula Lunes hanggang Biyernes.
Muli, ako'y bumabati ng isang napakagandang umaga at mabuhay po tayong lahat. Magili naming taga-subaybay, ating natunghayan ng isa pang edisyon ng programang Magsasakang Pinoy na nagbigay alam ng sari-saring impormasyon tungo sa ikaunlad ng sektor ng pagsasaka sa buong lambak ng Cagayan. Inihatid sa inyo ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Region 2 at ng himpilang ito. Magsasakang Pinoy, Magsasakang Pinoy!